Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry. So sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? Nga, di ba? Loyal pa kayo sa Constitution? Ano sinusunod yung batas? Ayun ang batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Anong Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at pulis? Nasa judiciary. Nasaan ang venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Kasi kung loyal kayo sa Constitution, dapat sinunod nyo yung batas ng ICC. Hindi ba? Kayo mga pro-ICC. Ito ang mga sinasabi ko sa inyo Hindi nyo alam mga pinagsasabi ninyo. Siyempre, hayaan mo na kayo magkamali bago kayo i-correct, di ba? Hindi nyo inalam, may batas pala ang pag-aaresto. Really? Meron palang international law ng pag-aaresto dapat kay Duterte. Hindi mo sinunod. Ano ba yan? Ano ba ginawa mong advice? Ayan, malinaw, dapat iharap si Duterte in front of a competent judicial authority. You didn't do it. Dinala mo sa Villamor Air Base. Anong legal calisthenics ang gagawin ninyo kung bakit justified yung violate ninyo ng Article 59.2? Article 59.2 pa lang. Hindi pa tayo pupunta sa Article 59.3. Dalawa na. This is assuming na may jurisdiction ang ICC. Ngayon, assuming na meron jurisdiction, nag-comply ba kayo sa Article 59.2 and then Article 59.3? No! So kayong mga lawyer na nakikinig, kayong mga law din, mga law students, kung may kliyente ka at binayolate ang Article 59.2 at Article 59.3 ng karapatan ng iyong kliyente, anong gagawin mo? At if all things are fair, kayo mga retired judges, ano ang desisyon? Hindi ba sa Pilipinas? Akala nyo wala akong alam. Hindi ba sa Pilipinas marami tayong jurisprudence? Ang tinatawag na improper service of summons or improper service of warrant. Anong ibig sabihin niya mga friend? Makinig kayo. Okay? Halimbawa, ikaw, may hinaharap kang kaso. Tapos, hindi mo natanggap ang summons. Hindi mo natanggap ang warrant. Ang warrant na dala sa ibang address or whatever. Tapos, nagpatuloy yung kaso. Tapos, na-convict ka. Na-convict ka kunwari. Pero, merong flaw sa procedure. Improper service of warrant. Anong sinasabi ng jurisprudence ng Pilipinas? Dismissed ang kaso kahit convicted ka because of improper service of warrant. Because the service of warrant is part of the right of the accused that the warrant should be properly served. Ganon katindi kasi sa criminal procedure, the rights of the accused will have to be respected all throughout the proceedings. Hindi na tayo dito kangaroo court, mga friends. Hindi na tayo dito quadcom, no?
Meron na pong batas. Ang batas po ay dapat hinarap nyo sa competent judicial authority. Hindi nyo hinarap sa competent judicial authority sa Pilipinas. Flaw. Di ba flaw? Yung mga sundalo, mga pulis, anong batas ang sinusunod ninyo? Tanungin yung mga may kakilala ditong sundalo at pulis. Hindi ba loyal dapat sila sa Constitution? Sa Constitution natin, di ba, international law will be part of the law of the land. Di ba, general principles, di ba? General principles of international law will be part of the law of the land. Kaya nga sinasabi nila, ICC is part of the law of the land, emerald. Di dapat part ito ng law of the land natin, Article 59.2. ICC law ito ng Rome ng arrest proceedings ng ICC. Paano yan, mga sundalo? Meron bang batas sa Pilipinas na nag-justify sa ginawa nyo kay Duterte? Wala. Meron bang batas sa ICC arrest proceedings na nag-justify sa ginawa ninyo? Wala. So, hindi batas ang sinusunod ninyo, mga sundalo at pulis. Anong sinusunod ninyo? Paki-explica. Hindi batas ang sinunod ninyo nung ginawa nyo kay Duterte. Hindi tao ang sinunod ninyo. So you are no longer under the rule of the law, but under the rule of men. Mag-isip-isip kayo. Yung mga matitinong sundalo dyan, nakikinig ba kayo, mga kayong mangging kaligatan? I'm pretty sure, no? 16,000 tayo. I'm pretty sure nakikinig kayo. Uulitin natin sa mga kakarating pa lang. Okay? Ulitin natin sa mga kakarating pa lang. Facts muna tayo. Facts. Anong facts? Meron daw warrant of arrest na inisyo ang ICC laban kay Duterte. Inaresto nila si Duterte, dinala nila sa Villamor Air Base. After Villamor Air Base, isinagay sa aeroplano. Malinaw yan sa mga Pilipino. It is clear to the Filipino people what happened. Pero according sa arrest proceedings ng ICC, ito ang batas. Di ba sabi niyo sinusunod niyo ang ICC? So dapat susundin niyo rin ang ICC arrest proceedings. Ano ang arrest proceedings ng ICC? Arrest. Yung inaresto, iaharap mo dapat sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan ang warrant. Okay, titingnan ng competent judicial authority ng Pilipinas na yung warrant ba ay applicable sa person, ang pag-aresto ba ay in accordance with proper process, at nirespeto ba ang rights ng inaresto in accordance with the local law. State law ay nakalagay, Article 59.2. Okay? Pagkatapos niyan, habang nakaharap si Duterte sa competent judicial authority ng Pilipinas, doon siya magre-request ng interim release. Ngayon, ang korte ipaprocess yung interim release. I-determine na kung may grounds ba for interim release, etc. Sinunod niyo ba ang arrest proceedings ng ICC? I am operating under your assumption na may jurisdiction ng ICC. Kung may jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, then dapat nag-ooperate ka according to arrest proceedings ng ICC. Hindi ka nag-operate. Nilabag mo yung arrest proceedings. Wala ito sa batas ng Pilipinas. So si Torres, anong batas ang sinusunod niya? Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Ignorant ka, Torres, sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayong mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority.
And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo at police, na kanino vested ang judicial power sa Pilipinas. Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayo mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC. Dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority, ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung anong magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. Suspend at least. UK at France. Paano i-justify ng UK and France na malinaw na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas? Ano? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin ninyo? Article 59.2, pagka-aresto, dapat ihaharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa Daheg kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe airline associated with Russia or with China. Tapos dumuan ka dun sa safe na ruta. And then when you come back, finish what you started, Digong. Yung mga sundalo dyan at mga pulis, anong batas ang sinunod ninyo? Paki-justify sa Pilipino. According to the ICC statute, Article 59.2, pagka-aresto, iyaharap nyo dapat sa competent judicial authority yung inaresto ninyo. Ginawa nyo ba?
Bakit hindi nyo ginawa? Walang nag-inform sa inyo. Aba, ignorance of the law doesn't excuse anyone. You were not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano. Dahil ang procedure, arrest, iaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinraton ninyo siyang convicted. Is that correct? Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimacy. Ergo. Diba? Tama? Yung mga ano dyan, law professors. If something is a fruit of a poisonous tree, the proceedings leading to that something is what? Basic yan, diba? Basic yan sa law. If something is a fruit of a poisonous tree, and what happens to the proceedings leading to the something? Void. Illegal. Not accordance to law. Parte ito ng law. Dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high, or hindi nila binasa yung batas. Either way, yung mga sundalo at pulis niloko nung nag-utos sa kanila. Uto-uto naman kayo. For me, uto-uto kayo. Yung mga sundalo, mga pulis na inaresto, nagpauto kayo. Either nagpauto kayo sa bangag, or nagpauto kayo sa walang alam sa batas sa ICC. Kung both, mas malala. Bangag na, wala pang alam sa batas ng ICC. So mag-isip-isip na kayong mga sundalo at mga pulis kung anong pinaggagawa sa ininyo. Ewan ko sa inyo. Duterte, this is the first thing na titingnan. Diba? Binayolate na karapatan mo. Binayolate yung karapatan mo fruit of a poisonous tree. So, yun lamang po. At maraming salamat. Keep sharing. At yung mga pulis at sundalo dyan. Yung mga law din. Malinaw ang facts. Mga dean ng mga law schools. Malinaw ang facts, hindi ba? Inaresto si Duterte, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano. Yung mga law din dyan, kung tunay kayong may alam sa batas, anong sinasabi ng ICC law? Pag-aresto, ihaharap sa competent judicial authority. After pagharap sa judicial authority, yung judicial authority i-determine na kung yung warrant ba ay para dun sa tao, proper ba yung pag-aresto, at nirespeto ba yung karapatan. And after nun, may karapatan si Duterte humiling ng interim release. Kayong mga law din, napakasimple nito. Hindi ba? The wording of the law is not ambiguous.
Ang facts ng nakita ninyo kahapon, judge it according to the law of ICC on arrest proceedings. Did the facts yesterday comply with the arrest proceedings ng ICC? Napakasimpleng tanong. Kahit siguro first day law student masasagot. Diba? Tanong, yan ang pagdebatihan nyo ngayon. Facts. Inaresto, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, itinakas, inilabas ng Pilipinas. Ano ang batas? Arrest, present promptly before a competent judicial authority. Competent judicial authority will look at the warrant, will look at the proceedings ng pagkakaaresto, titingnan kung nirespeto ang karapatan ng accused, and the accused can request interim release. Kasama sa karapatan niya yon. Again, law din ng lahat ng law school sa Pilipinas. Facts kahapon, inaresto, dinala sa Villamor Air Base, isinakay sa eroplano, inalabas sa Pilipinas. Batas, arrest, iharap sa competent judicial authority, bubusisiin ang warrant, ang pagkakaaresto, at kung na-comply ba ang rights ng accused. At doon, pwedeng mag-request si Duterte ng interim release before surrender sa ICC. Tanong, yung law and facts, magkatugma? Kung ang law at ang fact ay hindi magkatugma, sino dapat manaig? Ang law, di ba? Tangina. Oh, tama ako? O mali? Kung mali ako, dapat matinding legal calisthenics. Ito, malino yung batas. Ulitin natin, mga law din, mga law students. Facts. Inaresto, dinala sa Villamor Air Base, isinakay na eroplano, ipinuslit ng Pilipinas. Batas. Dapat inaresto, pagka-aresto, ipipresenta sa harapan ng competent judicial authority. Competent judicial authority, titingnan ang warrant, titingnan kung ang pagkaka-aresto ay nagko-comply ba ito sa batas ng Pilipinas at kung ang rights ng accused ay sinunod. At doon kasama ang karapatan ni Duterte humiling ng interim release bago siya isurrender. Tanong again, ulit-ulitin natin para pumasok sa kokote ninyo. Yung batas ba at yung facts kahapon ay magkatugma? Ay, Diyos ko, kahit siguro grade 5 ang natapos, masasagot ang tanong ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung gusto nyo hindi maging engot at yung mga kasamahan nyo hindi mag-engot, i-share nyo ito. Maraming salamat pong muli at mabuhay ang mga totoong nagmamahal sa bayan natin.